ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. It is identified in the gospel that Jesus is the true vine. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Haya ganitong sinasabi sa ating ebanghelyo, si Jesus ang puno, ang Ama ang tagapag-alaga. At sino raw tayo? Ano tayo dito sa gospel na to? Sanga. Dahan-dahan kayo pagsabi, baka mamaya magkamali ng isang letter, no? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Kapatid, Si Jesus ang puno, si Jesus ang ikaw ang bunga. sanga. Ay, sanga. Sorry. Dahan-dahan ha, baka magulat yung inyong katabi. Ulitin mo, sabihin mo, ikaw ang Ikaw ang sanga. sanga. Tayo daw ang mga sanga na tinutukoy dito. We are the branches. Mas maganda siguro sa English na lang, no? Baka magkamali tayo ng letter, baka biglang mabulol, no? Iba na mo yung kahulugan nun. No? We are the branches. Tayo ang mga sanga na nakaugnay dapat sa puno. And once we are connected to the vine, kapag daw po tayo connected sa puno, kapag tayo ay mayroong ugnayan sa puno, asahan natin. Sino po sa inyo yung mahilig halaman, mag-alaga ng mga halaman, mga plantito, mga plantita, na tawag natin ngayon, ano yung term ngayon? Plantito at plantita, no? In order para maalagaan yung mga halaman, para mas lalong lumago, ano yung isang pamamaraan na ginagawa ng mga nag-aalaga ng mga halaman? Dinidiligan. Aside from dinidiligan, kinakausap din ni nanay. Aside from kinakausap, nilalagyan ng pataba. Aside from nilalagyan ng pataba, Para bumalaklak. ano yung ginagawa ng ilan? Binubungka lang lupa. Yung iba, pinuputol yung mga Sanga. sanga na natutuyo. Kapag ka may unti-unti na nakikita kulay brown, doon sa halaman, ano na yung ginugupit? Pinuputol. Bakit natin ginagawa yun? Para hindi ma-damage yung halaman. Para hindi totally na masira yung puno. Inaalis yung mga bagay o inaalis yung bahagi na pwedeng maging dahilan para hindi lumago yung puno. At alam niyo po, kumpara sa ating buhay paglilingkod, kung ihahalin tulad natin ito sa ating mga buhay, alam niyo po, ganun din yung ginagawa ni Yahweh El Shaddai sa atin. Amen. Mayroon siyang pinuputol, mayroon siyang inaalis in order for us to grow. Para mas lalong higit tayo lumago at magkaroon ng mas maraming bunga. Ang sabi rito, di ba? Ulitin ko po yung sabi dito. Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat samang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Amen. Para daw tayo mas lalong lumago, may mga bagay, may mga bahagi sa ating buhay na kung minsan, siguro nagtataka tayo, bakit inaalis ng Diyos sa atin? Isang halimbawa, no? Maaaring ito applicable sa ilan, pero hindi naman natin nilalahat. Halimbawa lamang ito.